Eto na, kahit pala si Senate President Chis Escudero ay duda at hindi sigurado na ang layunin ng gustong investigasyon ni Senator Amy Marcos ay para sa pagkakaisa, pagkakasundo ng mga Pilipino, kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Okay? Pagka mismo ang Senate President may ganyang pahiwatig, ay para sa anyang investigasyon na yan. Pakinggan po ninyo. Amy, ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin. E di sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Matatandaan ay sa mga balitang pamba. Ayan na Sa ho. pagkakataon po ito, makakausap Sandali lang at po natin. ayan na. Nagkakaroon na ho ng mga pagdududa kung ano nga ba. Kasi ano yung ganito lang kasimple yan eh. Kung in aid of legislation, ibig sabihin para gumawa ng batas. Ano pa kayang magagawang batas ay nakareses sila ngayon? Ang resume ng Congress at ng Senate ay sa June 2. At ang main topic ng kanilang pagre-resume ay impeachment against Sara Duterte. Kasi dahil nga matagal lang nasa kanila ang article of impeachment. O anong batas na magagawa? Ay si Senator Amy ay hanggang June 30 na lang. Kung hindi siya mananalo, tapos na ang term niya. At yun naman ho, mga tinatalakay ngayong 19th Congress, hindi naman ho pwedeng yan gawin o gamitin para sa 20 Congress. Kasi pagpasok ng 20 Congress, lahat ng proposed bill or panukala ay back to zero. Magsisimula ulit. So para saan yung investigasyon? Kaya nga tuloy, hindi lang siguro si Senator Escudero as Senate President na pwedeng magduda. Ito ba ay para talaga sa usapin ng pagkakaisa? Ay ang iimbestigahan ni Amy ay mga pulis, DOJ, Office of Transport Security ng airport o maaaring airport management dahil doon nangyari yung paghuli. So, anong ibig sabihin nun? Makakatulong ba yun? O lalo lang hong magkakawatak-watak ang Pilipino? Para saan yan? At alam naman natin, si Senator Amy Marcos ay lagi nagsasabi na kahit anong mangyari, Duterte siya. Kahit nangaayaw ng DDS sa kanya, o sinasabi nga ng isang abogado ng DDS, lukuhin mo ang sarili mo. Hindi kami naniniwala sa galaw mo. Yan ang sabi kay Amy. Ibig sabihin, ano man ang galaw ni Amy, hindi tinatanggap ng mga DDS at hindi nila pinaniniwalaan. So ngayon kung mag-iimbestiga at yung mga tauhan ni Pangulong Marcos na kanyang kapatid ang iimbestigahan, ano ito? Para saan pa yan? Anong batas ang magagawa? Ayan, nagtatanong lang po tayo. Ini-comment reaksyon sa bagay na ito. Samantala, alam nyo, mahalaga yung usaping ganito eh. Isa pa sa mga pinag-uusapan ay, dalawa itong issue na pinalalabas ngayon ng Makabayan Black. Tutol sila na magkaroon ng political asylum, wag daw bigyan ng political asylum si Harry Roque na ngayon ay nasa Netherlands na nagpapakilalang abogado ni Duterte pero hindi pa naman nire-recognize ng ICC na isa siya sa mga abogado ni Duterte. Ayaw yan ang Makabayan Black. Si Congressman Manuel yata ang isa sa mga tumututol dito. At pati na rin ho itong plano kung sakali na maglabas ng warrant of arrest ang Interpol ay pwedeng pagtaguan kung gugustuhin ni Senador Bato ang Senado. Kasi ang Senador hindi pwedeng arestuhin pag nasa loob ng Senado at may session. Na kanyang mga gunita, ginawa na ito ng mga dating senador. Yung iba ay nagtago ng isang buwan dyan sa Senado. Yung iba naman ay umalis ng Pilipinas para hindi mahuli. Di ba? So ngayon, kasi sinabi ni Escudero na pwedeng si Bato kung gugustuhin manatili sa Senado para hindi siya maaresto. Pero sa oras na lumabas ng Senado, wala nang kontrol ang Senado na pwede siyang maaresto anytime pag may warrant of arrest na. Dahil dyan yung Makabayan Black na isa sa mga gustong ma-impeach si Sara Duterte at gusto ring makulong si Bato de la Rosa at ayaw na magkaroon ng political asylum at manirahan si Harry Roque dyan sa Netherlands, ay sila yung tumututol ngayon. Ayaw nila ng mga ganong galaw. Malupit. Huwag daw gawing taguan ang Senado.
Huwag daw gawing kanlungan ang Senado. Hindi ko sinabi at hindi pa naman sinabi na gagawin ni Senador Bato. In case na gawin, kasi ng isang option, pag lumabas ang warrant of arrest, pwede siyang magtago sa Senado para hindi mahuli. Or pwede rin naman voluntary siyang sumurrender. So kung ano man ang kanyang plano, nasa kanya yon. Pero kung ang Senado gagamitin, yon ang ayaw ng mga kongresista. At yun ang ayaw nitong grupong ito na alam naman nating napaka-vocal sa kailang mga pagbatikos at pagpuna. Lalo na ho sa usapin ng mga may kinalaman sa mga Duterte, may kinalaman sa alleged human rights violation at sa kaso ng mga kinasuhan dyan sa Interpol or sa International Criminal Court o ICC. Ng Interpol naman ang nagiging front pagka meron ng warrant of arrest. Antindi talaga ng mga pangyayari. Okay? Sunod na ating pag-usapan ito. Nagpapahiwatig talaga ang DOJ na dahil hindi po sumagot sa komento ang Solicitor General tungkol sa habeas corpus na petisyon ng magkakapatid na Duterte, si Baste, si Pulong at si Kitty. Gusto nilang pabalikin sa Pilipinas ang kanilang ama ng dating Pangulong Duterte. Ang sabi ngayon ng DOJ, malabo yan. Malabo mangyari ang pag-uwi. At sila na ho ang sumagot. Kung anong sagot sa Korte Suprema, bahala ng Supreme Court kung ano. Kasi ang Supreme Court po ang merong kontrol dito ho sa isong ito. Kung katanggap-tanggap ba ang explanation ng Executive Department na naunang tinanggihan ng Solicitor General dahil sabi ng Solicitor General, wala nang authority or walang jurisdiction ang Philippine government. Bakit sila sasagot doon sa tanong at yung komentong hinihingi ng Supreme Court? Yun po yung nakakaduda. Kaya nga may grupo na nagdududa, saan ba ang loyalty ni Secretary Guevara as Solicitor General? Sa mga Duterte pa rin, dahil dating Justice Secretary, o kay Pangulong Marcos na. Kaya nga may panawagan na dapat mag-resign na lang siya kung hindi susunod at naipagtanggol ang Executive Department sa hiling ng Supreme Court. Or tanggalin na daw ni Pangulong Marcos at palitan ng bagong Solicitor General kung hindi naman kakatawan sa Korte Suprema bilang abogado ng gobyerno. Kasi po ang Solicitor General, abogado ng gobyerno. Ang gobyerno hinihingan ng komento ng Supreme Court pagkatapos nilang ma-receive ang habeas corpus petition ng gustong palayain si Duterte sa ICC. So ayan po ang mga masasalimot na isyo. So Secretary Guevara, galaw-galaw. Abogado ka ng gobyerno ang tinatanong, dapat mong sagutin. Pero mukhang hindi nangyari. Kaya ang DOJ na ang sumagot at sinabi nilang paninindigan nila, okay, na tama ang ginawa ng Philippine government sa tulong sa ICC, sa tulong sa Interpol, dahil Interpol ang may warrant of arrest sa pagkakahuli sa dating Pangulo. So ayan po yung mga masasalimuot na mga argumento, punto legal at kung ano-ano pa. Pero malaya po kayo na makapag-comment at react sa bagay na ito. Pero kung hindi pa, subscribe sa Mike Abby Opinions. Pakisaban na rin niyo ang isa ko pang channel, MA Pinoy TV. At pakilike po ng ating mga pinag-uusapan dito. Ang lahat ng mga video ay pakilike na lang po para makarating sa iba ang mga tamang impormasyon.